ay papakita ko naman sa'yo yung tinatawag natin na user input. So this will be yung pinaka-importanting part kasi most of the program ay gumagamit sila ng user input. Okay? So ngayon, paano ba yung user input? Ang una, magde-declare lang ako ng data type dito. Magde-declare ako ng variable na I. Again, ang variable natin will be a container or lalagyan ng mga data natin. Okay? So, after nun, ang gagawin natin, magsi-cout ako dito and sasabihin ko, please enter an integer value. Yan. So, bibigyan mo lang siya ng space dito para hindi dikit yung magiging user input mo. Now, sabi ko nga, we will using yung user input, hindi tayo magdi-default dito. So, paano ba yan? So, pag nirun natin siya, ang nangyayari, hindi tayo nakakapag-type. Okay, so, bawal mag-type. So, para makapag-type tayo, gagamit ka ng tinatawag natin na cin. Siya. So, sa cin natin, kukunin mo lang si variable mo na I at ilalagay mo siya dito. And then, isi-semicolon ko lang siya. Now, kapag rinan natin ulit, mapapansin mo, may nagbi-blink na tayo na cursor dito. So, ibig sabihin, pwede na tayong mag-input ngayon. So, let's say for example, naglagay ka ng 6. Ayan, so nakakapag-input na tayo ngayon. So, kahit anong ilagay mong number dyan ay pwede siya. Now, kung gusto mo naman i-print yung in-input ng user natin, gagawin mo lang, magsi-cout ka lang ulit, sasabihin mo, the value you entered is colon, and then gagawin mo, tatawagin mo si variable tatawagin mo si variable I dito. And then, mag-end line ka. Okay? So, bakit? Kapag naglagay siya ng 5 dito, saan ba papasok si 5? Sa I natin. So, pag tinawag mo si I, ang lilitaw dyan ay 5. Okay? So, pag ni-run natin siya ngayon, so let's say for example, naglagay ka ng 100. So, the value you entered is 100. Okay? So, yan ngayon yung user input natin. Now, what if gusto natin siyang i-double? So, mado-double natin yan by using again yung cout natin and ang sasabihin natin and its double is then tatawagin nyo ngayon si I. Again, bakit si I? Kasi siya yung nagko-contain ng magiging value natin. And since we want it to be double, i-multiply ngayon natin siya sa 2. And then, pwede na tayong mag-semicolon dito. So, i-run natin siya ngayon. Ayan. So, lalagay natin 100. Pag enter natin, the value you entered is 100 and its double is 200 na siya.